nagpapabot sa akin eh. Hindi ko na kaya nagpapabot. May bigat ako. Nalimutan. Sa tingin mo
walang hanggang purihin, walang hanggang sasabihin. Praise Jesus. Ay magulasan, ilos mo yakin sa pagkat sa'yo ko lang
naman sa ating Sunday School, sa tuturo, pag-aaral, sa salita ng Panginoon. 10 a.m. naman ang ating Sunday morning worship. At 6:30 p.m. na Sunday evening worship. Sa linggo at ang aming evening service every Wednesday, 6:30 din ang gawing hallelujah. Kailangan natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongo Marcos Jr. Pagdiling, ang ating mga government officials. Kailangan natin ang kaligtasan ng ating bansa, ang pagkakaroon, pagkakilala nila sa salita ng Panginoon, ang katotohanan ay ang makita nila sa kanilang pusong isipan. Kailangan din natin ang ating mga leaders, International Church Leadership, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sa ating natin, ating national leader, Pastor Dwight Isipida. Pag-pray din natin palakasan ng ating mga pastor, ating mga leaders, regional leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Naro Butay, Pastor Mirente, Pastor Charlie Arias, Pastor Yelizabeth, sa ating natin other church, Pastor Vico Herrera, pati na rin ang kanilang mga bahay at ang kanilang mga churches sa kanilang mga lugar, pagkuhin ng Panginoon, ang pangailangan. Hallelujah. Pray din natin ang Pero Baclaran Daughter Churches, Pastor Herson Balbuena ng Pumang Alabang, Pastor Noel Torres ng Sigla Taguig, Pastor Richard Isay, Poblasyon Alabang, Pastor Vincent Javier, Molino Macor, Pastor Marzo Iano, Palupal, Cavite, Pastor Tom Canyosa, Todo Manila, Pastor Julie Chaida Tan sa Cavite, Pastor Samuel Paul ng Sulat Paranaque, Brother Jimson at Brother Uwel ng Caloocan City. Sama din natin mga missionary churches natin over the world of Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, ating mga kapatiran sa Vietnam, Indonesia, Japan, at kailangan din natin ang mga Granddaughter Church ng Baclaran, Pastor Benedict David, Pastor Jonathan Chavez, Pastor Jess Mancho, at Pastor Lani Tupay. Sama din natin ang mga bayang Antipolo, ang Antipolo, manalangin natin ang aming pastor, Pastor Luis Casena, may Sambayan, Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation, Deliverance, Laking, kailangan natin sa Pusali, sa Ligote, Transportation Vehicle, at ating church, ng Healing Request, at Prayer Request sa Stephen Garcia, Brother Mono Manalo, Bonifacio San Pedro, Shirley San Pedro, Dina Lourdes Albadulo, Pastor Tony, at ilapit din sa Panginoon, patuloy natin dalangin sa Diyos, at yung mga sa buhay sa mga kilala, sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang ating mga activities, ito pong darating na Biyernes sa ating discipleship sa Baclaran, August 22. Next Friday naman, ang buwan ng wika, dito sa Ford Church, August 29. Jubilee service natin ng Alabasan, yung Sabado, August 13. Impacting sa Tondo, Manila, September 13. Children Bible Conference, ang Pagdaluyong, September 18 to 19. At ang ating Bible Crusade dito sa church, 4 to 5. Ang ating Bible study, church prayers, with preaching, serving, and the first and last week of prayer, fasting. Hallelujah. Sa mga paragdagang balita, ang aming pastor, ang mag-uulat. Hallelujah. Bako na naman sa panalangin isa pa. Kasting natin ang Diyos. Pagkain palagpakan ng Panginoon. Hallelujah. Lord is God. Praise the Lord. Because of the name of our Lord Christ, we bow before your name. Thank you, Jesus. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah. Salamat, salamat. Purihin ang Diyos. Kaya Panginoon, nagdala ng Panginoon God, kung mo ngayong gabi o Diyos, nagdala ng Panginoon aming mga leaders o God, aming Pastor Greg Mitchell, aming international leader, aming national leader, Pastor Boyd, Isipida, Panginoon, samahan sila, pagpalayo sila, gayahin sila o Diyos sa palampasan at karunungan, at nagdala ng Panginoon aming Mother Church, Pastor Vico Herrera, at ang yung bayan ito, ang bayan ng Antipolo, Panginoon, at nagdala ng pagliligtas, ang pagbunga, Panginoon God, lalapit na ang mga sarili, Panginoon God, yung pinakalapasan, karunungan, Panginoon, hela ng iyong salita sa bayan ito, Diyos God, at ang magdadala ng iyong salita ngayong gabi, Panginoon, at bayan ng God, ng Barnabis, palapasan at karunungan, Panginoon God, lalabas din na Diyos nila ang iyong biyaya at magpapala, kung sa magdalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo magtanggap pa sa isa't isa, ulit na natin, Panginoon, sa Father's house.
Friday, ngayon po ay 20. Okay, po kasi 21 and then 22. So, ating discipleship sa sa Baclaran. Para natin 6:30 ang start ng gawain. So, bahagi tayo sa ating mga kalalakihan. Amen. Ito po natin ang panahon ng gawain ng ating Panginoon Diyos. So, yun lang ang ating ilang ilang mga pabalita. Kasunod na Jubilee Night sa Baclaran, August 30. Sunod sa September 30, ang active sa Tondo, Manila. Okay. So, hallelujah. So, ito naman sa September 18, punta rin siya yan sa mga bata. Pero palagay ko, hindi naman kaagad kasi nayanang siya. Pero kung gusto nyo talaga, gusto nyo ihapon, ay pwede naman sabihin nyo agad, tayo ay malikipag-ugnayan doon sa Taguyog Church. Okay. So, kasunod na nito, kung ating anniversary natin dito, bali yung matakbo na tayo ng siyam na taon sa lugar na ito. Marami na tayo pinagdahanan, marami na rin mga pagsubok. Amen. Hallelujah. Kaya sa buwan na yan ay paghandaan natin. Okay, so nalimutan ko yung sa 29, itong August. So, meron daw activities sa mga kabataan sa lugar nito. So, iiyakan ninyo, ipag-imbitan ninyo kasi walang ibang mag-promote niya kundi kayo, mga kabataan. Ipag-imbitan ninyo, at siya, imbitahan mo lang ang kasama mo doon. At si Kuya Dilier, imbitahan mo. Ang lahat doon ng guardia. So yun yung panahon para kasi kung hindi nyo imbita ay talaga mahirapan kayo mga kailangan talaga kabataan dahil talaga ako'y dapat talaga rin sa kaya sa totoo lang ang kabataan sabi nga maliit ko ng binabagi at mayroong kabataan ay buhay ang church. Kaya lang, pagdating na kasi mga kabataan kasi kadalasan talaga hindi mo maiwasan. Pag maraming kabataan, buhay ang church. Pagkakulangan ng kabataan, doon mo nakikita mo, parang malungkot ang church. Pero sa totoo lang, pag marami din kabataan, mabilis maubos ang buhok ng pastor kasi hindi mo maiwasan ang kabataan talaga din. Yun na. Dahil may gusto, may-ibig, minsan may dahilan, kaya minsan ay sakit din ang ulo at kaya yung mga kabataan. Pero hindi natin pwede alisin ang katotohanan ngayon ang kailangan ng kabataan para sa gawain ng ating Panginoon na Jesus. Lahat naman yan kailangan. At yung mga magulangin ay mas lalo natin kailangan yan. Kasi pag dami ng kabataan, buhay ang church. Kasi yung kabataan ang nagbibigay na sigla sa church. Pero walang pera. Yun ang totoo mo. Kasi siyempre pag kabataan, siyempre walang income na hindi niya. Pero pag may mga magulangin naman, mayroong mga nandahanan, doon naman ang pundasyon ng church. Kasi kalimitan, may asawa, magulangin, sila yung may pananalabi at sila yung sumusuporta, sila yung haligi sa loob ng church. Kaya lahat yan, kailangan natin, kaya kailangan may panalangin, araw-araw, pwede tayo manalangin sa Panginoon, panalangin ninyo, bawat
yun lang. Wala na akong nalimutan. Okay, wala na akong nalimutan. At wala na aking parating ginagawa. Libre po tayo ng nanalapin para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Ito natin pwedeng isa walang tabi o pwera kasi una bahagi ito ng gawain ng ating Panginoon Diyos. Bahagi ito. May nagkakapa dahil ang dami kayo, dami ko nakikita na nangangaral ang nagbibigay ito ng kaloob o yung pagtuloy na kahit isa may kasalanan. Sabi ko, saan kaya pinapagod? Ginamit pa nila sa hindi mo pinapaloob. Para siguro lang makakalood ng tao, ginamit pa nila si Billy Graham. Kaya ko hindi magsasalita si Billy Graham patungkol doon. Tithes is sin. Kasalanan mo yan. Ewan ko kung bakit nasabi nila kasalanan niyo. Kung bakit nasabi nila kasalanan. Sino bang susuporta? Sino nakakapilit? Kasabihan nga, walang tao nakakaunawa sa mga pulis, hindi pulis. At walang tao makakaunawa sa mga guro, hindi mga guro. Kaya walang makakaunawa sa gawain ng ating Panginoon kung hindi mga mananampalataya. Okay, so hindi na ako magkamo patungkol dito dahil ilang araw na akong namumusak patungkol doon sa pagligo ng pananalapi, mga lugunan, mga pinag-uunang tayo. Okay, so limang tayo ng pananalapi para sa gawain ng Panginoon dahil ito pa rin natin ang gamit ng Panginoon para sa tulong ang gawain ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Okay, tawagan ko si Udan para tayo pangunahan. Praise God. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, pagpalain mo ang iyong mga anak, pagpalain mo bawat sa dakilang Diyos na bless at tatapuin ang kanilang mga pangangailangan. God, maraming pong salamat sa iyong kabutihan, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. So, isa pa, awin na natin ang Panginoon. Amen. The time to be happy is now. Okay, naitala ko ngayon sa salita ng ating Panginoon. Sa ating pong bansa, mga kinaubulan, lalo na sa panahon natin ngayon, ay hindi naman sila nagpupulan ng papadao o sa pag-iingat sa maaaring maging bunga o kalamidad sa ating bansa. Dahil maraming nangyayari sa panahon natin ngayon, bigla na lang may paglindol, bigla na lang mayroon pagyo ng darating, may mga hindi inaasahan. Kaya naman ang ating bansa, ang ating kinauubulan, ang mga tao na nasa kinauubulan o nasa tungkulin ito ay hindi nagpapawaya. Kaya nga kami lang, ako sa Google, yung mga pwedeng maging magamit ko. Halimbawa, tungkol sa mga tawag na pag-iingat ng isang tawag. At labasan tayo yung
babala ng gobyerno tungkol sa mga kalamidad, paghihingan, pinangusa ng mga kinauukulan. At yun naman isang malaking katotohanan na dapat talaga tayo maghina. Ganyan. Balik, ano pa man sa usapin niya spiritual, ang Diyos po ay hindi rin nagpabaya, nagbibigay din ng alaala o pag-iingat sa mga tao, lalo na sa mga mananampalataya. Yung kasi pag-iingat, pagdating sa tinatawag na pananampalataya, para lang yung sa akin, para lang yung sa mga mananampalataya. Yung mga hindi nananampalataya, hindi nila po kumaan yun. Walang pag-iingat na pwede sila isa gawa. Dahil una, hindi naman sila sumasampalataya. Ano yung ingatan nila? Di ba? Bagamat marami nagsasabi na sila sumasampalataya, dahil wala naman tao na magsasabi na sila hindi sumasampalataya. Lahat ng tao ang sasabihin nila sila sumasampalataya. Yan ang sasabihin ko lang. Tanami ko lang nakakusap ng ganyan. Tinatanggap ko po kasi Jesus. Siguro ka naman tumatabi kay Jesus. Hindi ko patay naman natin. Magpagtanong sa Panginoon. Ay, ako na, magdating ng panahon natin na Eliya. Natin makakatwin na din. Pero kasi kayo sa atin, sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15, beginning sa verse 1, alam niyo, sa panahon natin ngayon, talaga dapat doon pag-iingat. Hindi lamang sa kalamidad, kundi maging sa mga aral at katuruan na naglalabasan. Kanya kasi para tandaan yan ng malapit ng dumating ang ating Panginoon. Kaya talaga dapat ay magkaroon ng puspusang pag-iingat. Kailangan po yan. Dahil pag hindi natin ginawa yan, mapanganib. Dahil marami ngayon naglalabas sa mga aral na hindi dapat ko yan ang binanggit ko kanina. Tinuturo nila, times is sin. Ano lang daw yun, tradisyon lang daw ng religion. Nasabi, times is sin. Wala kong nakita at nakita ko. Ilang beses ko na po nabasa ang Bible, wala kong nabasa sa ngayon, ay dire-review ko lahat, inulit ko, mula Genesis hanggang binasa ko na hanggang natapos ko na. Ngayon ang binabasa ko na yung Kawikaan. Aklat ng Kawikaan, ilang beses ko na po nabasa yan. Pero wala ko ako nabasa na times is sin. Na isa yung times ay kasalanan sa Diyos. Ewan ko sa kanila, nakikinig ko kayo. Lalo na ngayon, isa pa rin katulungan na dapat alam mag-ingat, ay katulungan ngayon na pinuturo nila, once you are saved, you're always saved. Delikado yan. Kalimitan. Hindi ko na mapapilin kung anong religion kalimitan yan. Pero kalimitan, ang nagsasabi nila dyan, isa rin na born again din. Kaya lagi may talugtong na born again din. Lagi may talugtong na din. Tinuturo nila, kasi yung salita na gano'n, once you're saved, you're always saved. Delikado yun. Ibig sabihin kasi mo, oras ng magpasya ka at tanggapin mo si Jesus, maligtas ka, hindi na mawawala yung kaligtasan sa iyo kahit anong gawin mo na. So hindi na papasok doon yung pag-iingat. Ba't ka pa mag-iingat? Bakit ka pa mag-iingat? Kaya ang tao magiging doon nagsisimula, ang tao magiging compromising. Ang kanilang paglilingkod sa Panginoon, wala na silang iingatan kasi nga, ang ulo nila hindi na mawawala ang kaligtasan sa tao. Narinig pa nga ako, sabi niya, namin kung iman, iligtas ng Panginoon, iniligtas ka ba ng Panginoon dahil sa ikaw ay matuwid? Iniligtas ka ba ng Panginoon dahil ikaw ay malinis? Iniligtas ka ng Diyos dahil ikaw ay makasalanan. Totoo naman talaga yun. Kaya sabi na, kailangan kaligtasan ay hindi mawawala. Ibig sabihin, unawa ng Diyos. Mapanganib po yun. Ibig sabihin kasi nung unawa ng Diyos, hindi kayo bumalik sa dati mong buhay.
Dahil nang ikaw mga naiibigin daw ng Diyos, talagang nang ikaw kayo madumi. Totoo po yun. Nang ibigin tayo ng Diyos, tayo ay marumi. Pero nang tanggapin mo si Jesus, hindi dapat, hindi makatwiran na bumalik ka sa dati mong pamumuhay. Ang pagliligtas ng Panginoon ay hindi nawawala. Ang tao ang nawawala sa kaligtasan. Dahil ang tao ang umaalis. Kaya lilinawin kasi dapat ituturo ng maayos, pero maraming pamanan na ito, maraming tuturo na gano'n. Once you are saved, you're always saved. Kaya sa kanila si Judas ligtas. Napamagay yun. Ligtas sa kanila yun. Kaya mag-ingat, maging matalino. Okay, basahin natin ang ating babasahin na salita ng ating Panginoon, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 hanggang 2. Ganito sinasabi ng salita ng Panginoon. Ngayon, ipinatatastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinakaral na inyo naman tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan, sa pamamagitan naman nito, iligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan. Yung pala, once you are saved, bagsak na dyan. Unawahin yung maigit. Sa pamamagitan naman nito, iligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan. Sabihin yung pag-iingat. Kailangan iingatan mo, yung kaligtasan mo. Ito rin natin. Sabi diyan, verse 2, sa pamamagitan naman nito, iligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo ay magsisampalataya ng walang katuluhan. Okay, tayo po muna ay manalangin. Dakilang tapat na Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa lahat ng bagay na ginagawa mo, pagpalain mong bawat isa at ikaw ang magparunawa ng iyong salita sa oras na ito. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Saan ko ito? Pinasaan ko ito sa pangsang 3 things that are very important to keep. Amen. At kung bagay na napakahalagang ingatan sa ating mga kaisipan. Ang pag-iingat po, tulad ng aking sinabi, hindi lamang doon sa maaaring ibuhan ng kalamidad, kundi sa usaping spiritual, pinag-iingat din tayo ng ating Panginoon. Katulad ng pinanggit ko, maraming mga ulang mga ngaral. Mag-ingat kayo. O baka may naniniwala sa inyo na sa September 20 ay darating na mag-rapture na. May kumakalat ngayon. September daw, itong buwan na darating September 20 o 22, gano'n 2025. Kaya nga, pinipiro mo si Chacha. O Chacha, aminin mo na. Meron kang jowa, ipakilala mo na, pag-rapture na. Pero mo, nasabi nila yun. Kaya kung hindi ka marunong, hindi ka mag-iingat, mapangamin. Una, may masundan sa inyo, tatlo ito, dahil kaya pinagsabi tatlo eh. Tatlo po ito, una, pag-ingatan ang ating pananampalataya. Kung mayroon lang dapat ingatan sa ating buhay, isa na dito ang ating pananampalataya. Dahil walang ginawa si Satanas kundi sirain. Kung mayroon man siyang sisirain, walang iba siyang sisirain kundi ang pananampalataya ng tao. Kaya kung mayroon man dapat ingatan sa ating buhay, ay isa na dito ang ating pananampalataya. Bakit? Dahil ang kaligtasan ay nakadepende sa aming pananampalataya. Napakalino kung binasa natin. Isa pang bagay, ang fellowship ay nakadepende sa pananampalataya. Pag hindi mo iningatan ang pananampalataya mo, maaari sa darating na buwan, hindi na tayo magkita. Hindi na tayo magkasama dito. Kaya kinakailangan ingatan ang pananampalataya dahil ang ating fellowship ay nakadepende sa pananampalataya. Kaya hanggang ngayon, nagsasama tayo dahil nangingibabaw pa rin sa atin yung pananampalataya. Isa pang bagay, ang paggawa ng mabuti. Sapagkat ang paggawa ng mabuti nakadepende rin sa ating pananampalataya.
Kung wala kang pananampalataya, hindi ka gagawa ng tama. Maging ang ating maayos na pamumuhay o tamang pamumuhay ay hindi ko din nasasabi sa ating pananampalataya. Ulitin ko nga, kung wala kang pananampalataya, hindi ka gagawa ng mga bagay na makakabuti. Kailangan ang taypahan natin sa mga tao na nasa sanlibutan. Maging ang kaluguran ng Diyos ay sa ating pananampalataya nakabase. Kaya katulad nga na sinabi ko, kung meron mang gustong sirain ng kaaway sa ating buhay, ito'y ang pananampalataya. At bakit natin kailangan ingatan? Dahil una, hindi lahat ng bagay na mangyayari sa ating buhay at ating kagustuhan. Huwag niyo kalilimutan yan. Tulad ng sa kapatid natin dito, nangyayari sa kanya, hindi makagustuhan niya, kaya naman kung kagustuhan niya, magpausuhan. Yan. Kaya dapat ingatan ang ating puso, ang ating pananampalataya dahil hindi lahat ng bagay na mangyayari sa atin ay kagustuhan natin. Paano mo ang mangyari sa iyo, hindi mo kagustuhan? Sinasabi ni Pastor, pag nag-touch ka, ingatan daw eh. Yan na nga sinasabi ko. Yan na nga sinasabi ko. Isang halimbawa dyan ay si Job. Sa Job chapter 2, verse 10, ganito sinabi, ito. Nabanggit ito ni Job dahil dumating sa kanya yung mga bagay na hindi niya inaasahan sa kanyang buhay. Pero yun mo sa isang iglap lang, nangamatay lahat yung kanyang mga anak. Ilan yung anak niyang 7? Lahat namatay. Buti mo yung anak lang. Ang masaklap pa nun, lahat ng kanyang kabuhayan ay nawala. Kaya na sino na nagbabasa ng salita ng Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng nangyari niya, o bagaman hindi niya yung kagustuhan, yung kanyang asawa, sinabihan na siya, ano bang ginagawa mo? Mananatili ka pa sa pananampalataya mo. Sumpa mo na, o talikuran mo na ang Diyos, na ikaw ay mamatay na. Yung sinagot niya, Job chapter 2 verse 10. Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita ng kaya ng pagsasalita ng angal na babae. Ano? Tatanggap na tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. So nakita ninyo, maingat si Job. Alam niya kung paano harapin ang mga di inaasahang pangyayari sa ating buhay. Yan po ang mapanganib sa buhay ng tao. Kahit si Haring Saul, nalaglag siya, nawala siya sa pagkahari, inalis siya ng Diyos sa kanyang sa pagkahari dahil sa mga pangyayari sa buhay niya na hindi niya inaasahan. Lalo naaharap siya sa tinatawag na pakikipagbaka sa mga kaalit-ang bansa ng Israel. Gusto niya sumangguni sa Panginoon, pero hindi nadating siya si Propeta Samuel, hindi dumarating. Ay natatakot na siya, nangangatal na yung katawan niya, dahil mapalubutan siya ng kapal na mga kaaway. Kaya anong ginawa niya? Siya na mismo ang nagando. Minuto lang. Ang kanyang pagkikan, pagkatapos niya maghando, biglang dumating ang propeta ng Panginoon. Sinabi ng ni Propeta Samuel, bakit ginagawa mo mga bagay hindi mo dapat gawin? Kasi yung pagkahando, mga saserdote lang po na gumagawa nun. Hindi po pwede gawin ng mga ordinaryo tao. May mga hindi talaga ang ating Panginoon na dapat gumawa nun. Doon siya huli lang ng pagkakasalan niya rin sa ulo. Doon siya tinalikuran ng ating Panginoon dahil yung mga bagay na hindi nga inaasahan. Isa pa rin halimbawa, yung Lucas sa chapter 18, Luke chapter 18 verse 1 hanggang 3, dahil yung pagkakasabi, ito'y talinhaga o paramla ng ating Panginoon, pero may makukuha kayo dito mga makatotohanan na salita sa parabola na ito. Lucas 18 verse 1, ang sabi rito, at sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y magsipanalangin lagi
at huwag manlupaybay. Kaya dapat talaga laging manalangin na sinasabi may isang bubong sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagtitipadanan. Verse 3, at sa bayan niyaon ay may isang babaeng bao at siya'y naparoong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaali. Ayos kung bigyan ng pansin yung salitang madalas. Yan sabi dyan, naparoon siyang madalas. Yung salitang madalas, ibig sabihin nito ay marami. Marami siyang beses na nagpapabalik-balik doon sa likong bubong. Hindi sasabihin ng Panginoon na madalas doon sa una at pangalawa o kaya pangatlo ay nagbunga agad ang kanyang kagustuhan. Pero ano sabi doon? Madalas. Maraming beses na siya yung nabigo. Walang nangyari sa tinagawa niya. Kasi hindi kong bubog yung kanyang nilalabitan. Pero ibig sabihin mo, madalas kung maraming beses na nangyayari sa babaeng bago ito, hindi niya kagustuhan. Napakaraming beses na siya nabigo. Ang tanong, paano niya naingatan ang paniniwala niya sa ibububog na hindi makakatulong sa kanya? Ginamit ang Panginoon yan upang ingatan ang pananampalataya ng isang tao. Gumawa siya ng isang talinhaga upang ingatan mo ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ang tanong dito, paano niya naingatan ang babaeng tao ang kanyang paniniwala sa ibububog na ito makakatulong sa kanya? Hindi siya hindi siya nagpalit ng bubog. Anong makikita nyo? Hindi siya nagpalit. Tayo nasa panahon na napakabilis magpalit. O yan. Kumabog lang yung asawa mo. Sa pagtabi mo na pagkatulog, gusto mo nang palitan. Di ba? Grabe. Nalaman ko lang dito pala ito kumakahilig. Ako makakatulog na maayos dito. Lagay pala dito, dapat paunahan ka na sa pagtulog. Pag naunahan ka, patay ka. Sabi na, kailangan paunahan. Hindi nagpalit ang babaeng bao ng bubong na kanyang hinihinga ng katarungan. Isa pang bagay, hindi siya nag-alinlangan o naghina. Pangatlo, hindi siya nagsawa. Kaya ang sabi ko rin, madalas. Nakuha niyo kung paano na ingatan ng babaeng bao yung kanyang pananampalataya. Madalas. Kung di ba nasa ako sinasabi madalas, siniswerte siya. Hindi ka doon na sinasabi. Ano sabi doon? Madalas. Siya yung nagbibigo. Ang kanyang pananampalataya ay naingatan niya sa pamamagitan una ng pagtitiis. Kaya yun po mamimalimutan. Pagtitiis. Tulad ni Job. Nabasa nyo naman kasaysayan ni Job. Kung paano niya ipinagtakot at paano niya naingatan ang kanyang pananampalataya. Hindi siya nag-alinlangan sa dami na nangyari sa buhay niya. Nagkaroon siya ng bukol mula talampakan hanggang bunbunan. Nasain, mawala lahat ang kanyang kayamanan. Tapos magkakabukol ka ba ng ganun mula talampakan hanggang bunbunan? Sa ganun kataliwan na sa buhay na ingatan niya. Alam mo ba ang isang tinatatakutan ng kaaway ni Satanas? Alam mo ano? Sino nakakaalam? Maliban sa ating Panginoon, maliban mo sa pag-mention ng pangalan ng Panginoon, mayroong ugali ang tao na kinatatakutan ng kaaway ng Panginoon. Alam mo kung ano ito? Maging ng masasamang tao, ito'y kinatatakutan ni Satanas at maging ng pangtao. Ano kung ano? Yung salitang pagpapatuloy. Yun yung ginawa ng babaeng tao. Yan ako natakot si Satanas. Basahin natin. Lucas sa chapter 18 verse 5. Magpalit na, ng babaeng tao. Gayon man sapagkat yun yung sabi ng
lumuhod sa kanyang sarili dahil nakukulitan doon sa babaeng bako. Sabi rito, Lucas 18:5, "Gayunman sapagkat niniligalig ako ng bakong ito, ay igaganti ko na siya. Baka niya ako magabagin ng kapakalito." Ano binabasa ko kanina, hindi pa namin natatakutan sa Satanas. Yung karakter ng tao na mapagpatuloy. Nakuha niyo? Ang isang tao na hindi basta-basta sumusuko, bagkus mapagpatuloy, kinatatakutan. Ang Satanas niya. Ayan, mapasin niya, mandal sumuko niya. Mambuna na po, titignan mo wala na yung dulo na tutuloy. Ayaw ko nito. Huwag kang kanilan. Bakit? Hindi trabaho na si sister. Naku, mabibisuporter ko. Naku, mapansinin niya. Bakit? Isang libo lang yung papasok, pinapapasok niya sa bubigin mo. Ano ba ibig sabihin? Ano matatapos sa inyo? Pag nag-a-apply ka, nakita lang namin yung resume mo. Tatlong buwan sa ganitong company, sa isang company, isang buwan, sa isang pangalawang company, 3,000. Hindi kasi sila. Dali pa namang sawa. Kahit mga po employer, hindi kinasisilip ng gano'n. Pero ang isang kinakatakutan ni Satanas ay yung mapapatuloy. Yung nagpapatuloy kahit anong nangyari sa buhay niya. Ako ano yung sa sarili? Yun ang ginawa ng babae pa. Pangalawa, ingatan mo hindi mo sarili. Ingatan mo ating sarili. Ang pag-iingat sa sarili, kadalasan hindi nagagawa ng mga tao walang pagkatapos o pananampalataya sa Diyos. Yun ang totoo. Hindi nagagawa ng kalitan ng mga tao walang pagkatapos o pananampalataya sa Diyos. Ang Bible ay nagsasalita sa maraming aspeto ng pag-iingat. Pagkapilog-usapan yung pag-iingat sa katawan. Kaya sabi ng Apostol Pablo, sa kanilin, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan. Una, pananampalataya. Ingatan mo yan. Iingatan mo yan. Ang Bible ay nagsalita sa maraming aspeto ng pag-iingat, pag-control sa katawan. Una, pag-ingatan mo ang iyong puso. Yan ang sabi ng Bible. Proverbs chapter 4, verse 23. Ingatan mo ang iyong puso na bumisita sapagkat tinataluyan ng buhay. Kaya ingatan yan. Hindi yan spiritual, hindi yan physical. Hindi spiritual na pag-iingat sa puso natin para hindi tayo maging problema sa church, kung maging rebelde sa church, pwede rin physical. Kung hindi mo iingatan ang katawan mo, maaari magkasakit yan. Patay ka, napamamahal ng puso ngayon. Magpapalit ka ng puso. Ano yung ibig sabihin? Spiritual yan at saka physical. Kung tinutukoy yan, ingatan mo ang iyong puso. Pangalawa, na pag-iingat ay pinapakita sa Bible, pag-iingat sa sarili bilang templo ng Diyos o pag-aari ng Diyos. 1 Corinthians chapter 3, verse 16, ang sabi rito, hindi ba ninyo nakalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung gibain ang sinuman ang templo ng Diyos, siya ikikiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay tayo. Kaya naalala ko nung may sakit pa kami ng pagkakatiwaan ng isa. Pagkakatiwaan sa itong barangay.
Ang hilig namin doon sa Lucena, sa may Perez Park, may Pagdibati. Dahil doon sa may Perez Park kasi namin yung lahat ng uri ng religion. Kanya-kanya sila. Pero doon ang inigarilyo. Dahil ko, pati na inigarilyo. Bakit sinabi ba ng Diyos ang kasamang inigarilyo? Wala ko sinabi ng Diyos ang kasamang inigarilyo. Sabi niya sa akin. Paano kung maipakita ko sa inyo? Ito yung binasa ko. Hindi ba ganyan nyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ito, tatawag yung templo ng Diyos tapos pinag-uusukan mo. Ano ginagawa mo sa Diyos? Sa Espiritu ng Diyos, ginagawa mo tapat. Tinatapan mo dahil pinag-uusukan mo. Verse 17, kung dibain ng sino man ang templo ng Diyos ay itigiba ng Diyos, sapagkat ang templong ito ng Diyos ay banal, na ang templong ito'y kayo. Hindi na tayo natulad na parang naipakutusan. So, hindi dapat natin maunawaan. Kaya hindi makasulat, hindi mo nagagawin. Diba? Yung mga bagay na hindi nakasulat, ginagawa mo eh. Ano yun? Yung sinabi ba sa Bible na maligo ka? Wala sinabi sa Bible na maligo ka. Pero ginagawa mo. Diba? Kaya alam mo, tama yun. Tapos pag ang pinag-usapan ay issue, sasabihin mo bakit may nakasulat ka mga sa mga manigarilyo. Tao talaga, wala kang mayan eh. Pangatlo, pag-iingat ng kaisipan. Amen? Romans 12:2. Ano sabi nito? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip payagan din o hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa kayo matagawa ninyo kung anong mabuti at kalulugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kaya kasama yung kaisipan natin, ingatan natin na huwag maawa sa takbo ng sanlibutan. Dapat natin maunawaan. Huwag tayo makialam. Yung isa natatawa ko, meron isa nang pinakikita ko, 50 anos na. Yung edad ko na, hindi makakatanda ka sa akin eh. Ay, mawin ko pa rin ko, nakita niya isa na nakabot kasi, matanda-tanda na nito. Hindi niya pag-gets. Matanda-tanda na. Pakikiayon sa takbo na sa libutan. Sa pagbagay, pag-iingat sa pagkahawa. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Naway utusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbigay ng kapayapaan at naway nanatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa, katawan, hanggang sa pagparito ng aming Panginoong Jesucristo, ay ingatang buo, yan nasabi dito. Ako nyo nakita nyo yung binasa natin. Kaya pag ang pinag-usapan ay katawan, ay nagsasabi kasi na yun na ngayon, dahil hindi ka na nagsasabi niya, yung nagsasabi, once you are saved, you always saved. Yung katawan daw ay mapapahama, pero yung kaluluwa daw ay mapunta doon sa langit. Ano nangyari yun? Yung sabi dito, ikinatang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, Espiritu, kaluluwa at katawan. Kaya wala ni isa mang bahagi sa katawan natin ang dapat ay maging kasangkapan ng kalituan. Hindi ko pwede sabihin. Hindi. Yung katawan ko lang, kasi yung katawan ko makalangan yan. Yan lang ang mapupunta sa sa kapahamakan, pero yung kaluluwa ko maligtas yun. Ay sabi yun. Hindi ka kita nilo, hindi pwede pagduwalain. Kaya ang pag-iingat sa sarili ay hindi ang pagkaunawa ng mga bagay na pagkakaintindi ng sanlibutan. Iba kasi ang pagkaintindi ng sanlibutan pagdating sa pagkakaingat ng sarili.
ang pagkakalitingin nila nagiging self-centered o nagiging mga sarili. Ipinaliwanag ng Panginoon ang mga bagay na may kinalaman sa pag-iingat ng sarili. Lucas chapter 9 verse 23, kung ito sabi ng Panginoon, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, kinakailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin, ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng taong makantangan niyang buong sanlibutan o buong daigdig kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Ito ang pagkaturuan ng Panginoon ng pag-iingat ng sarili. Gusto mong maingatan ang iyong sarili, ang sabi niya dito, sumunod ka sa akin, pasanin mo ang iyong krus araw-araw, ang nasabi dito, at sumunod ka sa akin. Pagkat ang naghahagan na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Amen. So, pangatlo, nais kong bigyan ng pansin nito magtatapos, ingatan ang pagkakatiwala sa kakayanan ng Diyos. Amen. Una, sinabi ko, ingatan mo ka ng pagkakaya mo, magawa yung iyong sarili, ay ingatan mo ka yung iyong access sa Diyos. Yung iyong pagkakatiwala sa kakayanan ng Diyos. Alam nyo, minsan, bakit na dumarating sa buhay natin yung mga bagay na hindi natin inaasahan dahil sinusubok ng kaaway. Tinutokso ng kaaway para alisin mo ang pagkakatiwala mo sa kakayanan ng Diyos. Kasi din natin dito agad ng Hebrews chapter 4 verse 14. Sabi rito, yamang Hebrews 4:14, yamang ang tayo mayroong isang lukhang dakilang saserdote na pumasok sa kalamitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan namin matibay ang ating pagkakilala. Sapagkat kung tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring maabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, kaya rin naman natin kayo may walang kasalanan. 16, ibig sabihin, magsilapit nga tayo may pagkakatiwala sa luklupan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa. Mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. At sinabi, magsilapit nga tayo may pagkakatiwala sa luklupan ng biyaya. Sapagkat alam niyo ba kung malaking pangyayaring magaganap sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Ibig sabihin, dapat hindi mawala sa ating isipan na ang pinanggagalingan ng lahat ng biyaya ng Diyos ay ang trono ng Diyos. Ang kanyang lupukan. Ito sabi nito upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kaya sino po naniniwala dito? Kaya nagtitiwala ka na ang lahat ng biyaya na dumarating sa iyo ay galing sa trono ng ating Panginoon. Iingatan mo yun. Kahit ano man nangyari sa iyo, hindi dapat mamuga ang paniniwala mo yun. Na ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin, ay may kinalaman. Paniwala tayo na ano man nangyayari sa atin, kontrolado ng ating Panginoon ang ating buhay. Alam niyo po, ang karamihan sa ating mga Pilipino, ang pangyayari sa ating bansa, tulad ng kahirapan, kabunduhan, krimen, corruption, naganap sa ating bansa ay may kinalaman sa nakaupo sa trono bilang leader ng bansa. Kaya marami ang nagsasabi, palitan na anak pawis. Ako na po pala nagpapawis. Palitan ang nakaupo. Tama na, sobra na. Pero kung papansinin mo nga yung kasaysayan ng Pilipinas natin, nakailang presidente na
Senado. Pansinin mo, sa bawat presidente, iba't iba ang takbo ng ating bansa. Huwag mahuli ka mo. Ngayon, kasabi ko nga sa inyo, ang nire-review muna, lalo kung nire-review ko lalo ang Bible, at napakasarap talaga magbasa ng Bible. Kasi minsan, nakonsensya rin ako minsan kasi napatutok ako sa Facebook. Scroll ako ng scroll. Ano yung 3 oras na ako? Puro ganun lang, 3 oras ako. Pero kung mababasa ka ng Bible, 3 minuto, inaanto ka na. Nakonsensya ako. Kaya ginawa ko naman talaga sa tutulan na nabasa ko na ilang beses ka. Lalo-lalo na nung una akong makatilala sa Panginoon, sabi ko sa Panginoon para pagbabasa ng salita ng Panginoon. Binasa ko ulit. Wala kayo stress. Binasa ko ulit. Makikita ng mga anak ko, nandun ako din ako mababa ng kwarto. Mga tetex yan. Minsan tatawag yun, akala mo nasa ibayo na pinang-ibayo yung nandun lang naman, akit lang mga nakakanan. Tutunog yung cellphone ko, ito nagbabasa. Kakain na. Oo na, pwede naman sumigaw na lang eh. Tawag ka. Kakain na. Bababa ako. Alam niyo isa nakita ko, nung pagbabasa ko ng Bible, kaya nasabi ko sa Bible, kung babasahin mo, ang unang hari at ang ikalawang, ang unang hari at ang aklat ng kronika, makikita mo ang buhay at kapayapaan at kasaganaan ay may kinalaman sa mga hari na umuupo sa trono ng Israel. Basahin mo. Kapag ang umuupo ay balugtog, nagsasabi ang bansang Israel. Inaalibig sila ang mga kung sino-sino mga bayan, mga Janita, Ismailita, o Palestine, Edomita, hari ng Amo. Kasi, pero pag may bumangon mo, mamamatay yung hari na yun, may papalit ng kanyang anak, at yung anak niya, nagkayahin si Haring David, makikita mo doon, biglang sasagana ang paharian ng Israel, papayapa. Sasabihin doon ay 40 taon na naging payapa ang Israel dahil sa hari ito. Pagkatapos nung may papalit na naman, balagtot na naman ang ugali, mas maggrabe pa doon sa kanyang ninuno, sabi doon, at magsasaper ang buong Israel. Kaya nakita ko, may kinalaman talaga Muslim ang kalululo. Nakita ko lang doon, isa na to si Josaphat. Kaya pinagpapala, kung ano na kay Josaphat na siya, compromising, nakikipagkasundo sa mga hating. Doon naman siya nagkakaroon ng kapintasan. Pangalawa doon si Manasis, si siya, pero kung anong dahil siya sa Panginoon, si Ezekias, hindi siya sinasamahan. Sa panahon ng haring yun, nagiging payapa at pinagpakalaan ng Israel. Alam niyo po ba, may malaking kinalaman ito sa buhay natin. Kung titingalanin lamang natin kung sino ang nananatiling nakaupo sa iyong trono, ano tinutukoy ko sa iyong puso. Doon nakabase ang lahat ng pangyayari sa atin. Pag dumating yung panahon na nag-alulangan ka at nawalan ka ng access sa Panginoon, doon ka naglulok-lok ng kaligawang hari sa puso. Maaaring yun ang iyong sariling kakayanan, iyong sariling kapasidad, skill mo, doon mo makikita. Babagsak. Kakaroon ka na hindi masalimugot ang problema ang sulirahin. Pero nakita mo, nakawaan, nagkamali, magsisisi ka, gulog-log muli ang Panginoon sa puso mo, doon mo makikita, may blessing na tumalamig sa buhay. Kung tutuya sa bansa namin, kung tutuya sa Israel, tutuya sa buhay namin. Kaya anong ginagawa ng tao, pilit niyang inaalis ang pagtitiwala mo sa pagtubo ni Jesus sa buhay mo o sa iyong buhay. Basahin natin dito yung Malakias chapter 3 verse 6 ang sabi ito.
Malakias chapter 3 verse 6, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Kaya kayo, kung mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi nakabulundos. Pansinin ninyo, ang sabi ng Panginoon sa Israel, ako'y hindi nagbabago. Pero bakit pa bago-bago ang sistema ng buhay nila? Maaalipin, lalaya, kalalayain ni Moises. Maaalipin, lalaya, kalalayain ni Samson. Maaalipin, lalaya. Ako yung iba-iba, pero ang sabi ng Panginoon, hindi siya nagbabago. Pero bakit ganun? Bago-bago ang sistema ng buhay nila. Alam ng dahilan? Yun na nga. Pinipilit ni Satanas alisin sa puso ng tao ang pagtitiwala sa Diyos. At naglulutok tayo ng sarili nating kaluluwa. Nag-aakwek tayo sa ating puso ng sarili nating kaluluwa. Yun ang dapat natin mauunawaan. Ang sabi rito ng Panginoon, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Ibig sabihin, kaya niya hanggang kontrol niya lahat ng bagay. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang sa Kanya na kahit anong mangyari sa buhay mo, hindi ka niya pababayaan hanggang siya pinahintulugan mo na naluklok sa trono ng puso mo. Hindi mababago ang sitwasyon sa buhay mo. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Huwag ka namang mag-elect ng panibago luluklok sa puso mo. Dahil yan ka magsisisi. Iyon po natin ang ating mga ulo ng usap ako sa isang simple tayo na pag-usap. Ingatan natin na huwag matutol ang ating ugnayan, ang ating access sa trono ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Ayaw natin tumayo, aawitan natin ang Panginoon ng isang awitin. Ang usap ako sa isang simple kaya na paungusap, ingatan mo pananampalataya mo. Ingatan mo huwag kang mag-alala. Ingatan mo huwag kang mawalan ng tiwala sa Panginoon. Dapat ingatan mo pananampalataya mo lang may halagang tao. Yung pangalawa, ingatan mo ang dili mo sarili. Ingatan natin ang sarili, ang puso mo, ang kaisipan mo, ang buong katauhan, ingatan mo. At ang pangatlo, ingatan mo yung pagtitiwala mo sa kanayan ng Panginoon. Hanggat si Jesus ang nanalukok sa trono mo, ang lahat ng bagay ay hanggang kontrol ng ating Panginoon. Ano man ang mangyari, umarap ka man sa mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo kagustuhan, tandaan mo maging patuloy ka lang tulad ng babaeng pao. Kahit madalas siya'y mabigo, madalas siyang masaktan, nabago ang isipan mo, bigong mo, natakot siya dahil ang babaeng bago, hindi nababago ang pamantayan sa buhay. Nagpapatuloy, kaya ang kaaway ay takot sa taong mapagpatuloy. Yung hindi nauuga ang kanyang pananampalataya, pagkus nagpapatuloy tulad ni Job, kahit anong nangyari sa kanyang buhay. Amen. Kaya sa oras na ito, magpapakasakali ako hindi nakakakilala sa aming Panginoon. Bilang Panginoon na kapagpigtas ng iyong buhay, ito ang tamang panahon na dapat mong tanggapin ng Panginoon. Bilang Panginoon at tagapagpigtas ng buhay. Kung ano man ang nangyayari sa buhay mo, wala yung pinagkaiba sa aming bansa. Ang bansa natin pa iba-iba. Ang karanasan, depende sa nakalugyo. Tulad sa bansang Israel, ang takbo ng bansang Israel
ups and down. Pagpapalaki, magiging alitin. Pagpapalaki, magiging alitin. Depende sa nakalugod sa trono. Ang trono yun ang utusan sa puso ng tao. Kaya kung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon, sino ang nakalugod sa puso? Saan ka nagtitiwala? Sa diskarte mo sa buhay mo? Saan ka nagtitiwala? Sa kakayanan mo? Sa iyong karunungan? Sa iyong kaisipan? Sa iyong prinsipyo? Sa iyong paniniwala? Ano nakalugod sa iyong puso? Hindi ka na kayang iligtas. Kaya ito ang dapat mong tanggapin mo sa Jesus bilang Panginoon na nagpagligtas ng iyong buhay. Kaya kung ikaw yan, ang muna mo ng isang panalangin na pagtanggap sa iyo, ituloy mo yung iyong sariling panalangin na bilang Diyos, inaamin ko po na may hindi nagtiwala sa iyong kakayanan. Kaya sa oras na ito, hinihingi ko po ng kapatawaran ang lahat ng ating mga dalawa at nagpasya ko sa oras na ito na tanggapin ka bilang aking Panginoon at hari ng aking buhay. Kaya sa oras na ito, inubuksan ko ang aking puso, inaanayaan kita na pumasok at maghahatid sa aking buhay. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama ko ako sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kamulihan, sa aking kapatawaran, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga nasa unahan, hindi ka pumanap ng lugar, usap, hindi ka manalangin. At kami naman dito, buksan ko ang altar. Sino ang nakupo ka rin sa buhay mo, sa puso mo? Sana ang nangyari na tayo upo ang presensya ng Panginoon sa puso mo. Uupo siya pag maganda ang pakiramdam mo. Tatayo siya kapag naiirita ka, kapag mayroon kami hindi na nagugustuhan na nangyayari sa buhay mo. Sana hindi gano'n. Sana panatilihin natin, hindi natin pinuputol yung ating ugnayan sa Panginoon sa nakalugtog sa puso natin, sa nakalugtog sa trono, sa kaharian ng Diyos. Ipagkati mananangin natin kung buhay sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Lord, mabusak ka, Panginoon, sa iyong mga anak. Yes, Lord, ang ka ng mga bagay na hindi mo kayang gawin, ikaw ang gumawa sa kanila. Mga bagay na hindi mo kayang ipaunawa, dahil ikaw ang ipaunawa sa siya. O tulungan mo po silang ingatan nila ang kanilang pananampalataya. Imakarap na nilang sarili at ang kanilang pagtitiwala sa kakayanan mo na tila Diyos. Kaya maraming po salamat sa iyong kabutihan. Yes, Lord, Lord, ang mahal mo ang kinalaman mo sa Diyos. Yes, Lord, dapat malayo ng iyong anak na tila Diyos. Yes, Lord, Lord, nag-usap ka sa iyong anak, nag-usap ka sa kanyang Diyos. I-bless mo, Panginoon, ang iyong anak. Yes, Lord, o pagpalain mo, Panginoon, ang iyong anak na tila Diyos. Nag-usap ka sa kanyang Diyos. Kaya pagpalain mo ang iyong anak. Nag-usap ka sa kanyang Diyos. Ang mga bagay na hindi mo kayang pagkamalangin sa puso na ikaw ang gumawa. Kaya ang mga bagay na hindi mo kayang gawin, ikaw ang gumawa sa buhay ng lahat. Kaya maraming po salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Inantayin natin tumayo, inantayin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah.
pagpalain mo ang iyong mga anak o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. God bless you po sa